60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa to ang sa ato sa Marajaw na kabubuton ng Smart Dishwashing Paste Tatak alas 8:39. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chu. Sa Straight to the Point. Marajaw na buntag na sab ang dinhi sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, Miyerkules na pit sa 29 ng Abril 2026. Kumusta ka mo tanan ng mga suking tipaminaw sa 54 ka mga barangay sakop dinhi sa ato syudad. Didon sa Siargao, sa Bocas Grande Island, sa Dinagat Province, Southern Leyte. Kutob sa maabot sa ato Sibya, sa Agusan Sur, Agusan Norte o Surigao del Sur. Labaw na sa mga nagtanaw sa live stream sa Facebook page ng RMN na DXRS o lakip na sa mga nag-tune in dito sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer, Matic, 94.1 IFM Surigao. Inin ato ikaduhang hugna sa ato programang Straight to the Point, taga-palidyohan sa ato ng Greenstone Mining Resources Incorporated o lakip na sa Megasoft Hygienic Products Incorporated ang tighimo anan Lampin Pants Baby Diaper. Kuman na buntag ang mga kaigsuonan, ato pakisayran ang mga update sa nahitabong pagsunog sa mga heavy equipments ng Miko Construction na naghimo na nadayan o proyekto dito na sa may barangay Danau inin na syudad. O pakisayran nato ang himong investigasyon kumanan ato ang mga otoridad sa ininahitabong pagpanunog kagabi bana mga alas 8 kapinkon kuyang, mga alas 7:30 kapinkon kuyang. Didon sa bahin na barangay Danau sa may Purok 3 barangay Danau, Surigao City. Unom ka mga heavy equipments, machinery ang taga-panunog o dyan backhoe, dyan dump truck, dyan transit mixer, pison sa nanduha ka elf truck ang taga-sunog kagabi. O sa ato na sayran isab sa eksklusibo na pagigahinabi ng RMN na DXRS sa watchman sa amo na construction na company na sayran na tuyo ka mga taga-tuhuang suspitsado ang may sunog sa amo na mga heavy equipments o taga-butyag pa na ang mga sakyanan naka-standby ini sila kay gabi naman lagi waya may trabaho tuyo ka tawo na naka-mask nagasunog og wayay nahimo tungod kay nahadlok sab ini og tagpahimangnuan para ba ini na amo na mga suspect na nanunog na dili mag-report sa mga otoridad. Sa nakuha na impormasyon ng RMN, mga sakyanan taga Panag-Ija sa isa ka Miko Construction na nakabase sa Cotabato City. Og dali sab na may respondi pagka alas 9 kapinkon kuyang ang ato mga otoridad sa ilan na dawat na report og dadyon ni kadto sa amo na lugar. Og kuman na buntag ato pakisayran ang himong initial na mga investigasyon ng ato ang mga otoridad sa inin na amo na hitabo o insidente sa pagpanunog ng mga heavy equipments dito sa Barangay Danau. Ini sa ato linya ang happy na nakapulisan sa syudad si Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban. Attorney, good morning. Ma'am Gay, good morning og sa tanan namin diri sa RMN DXRS. Og salamat sa imong oras, attorney, og amo lamang pangadyoon ang pinaka-latest update sa nahitaboan na o insidente na ninin pagpanunog ng mga heavy equipments didon sa may Barangay Danau kagabi. Opo ma'am, gabi nakadawat kami ng call doon sa citizen from the barangay mga bandang 9:21 PM o gikan doon sa area. Possible doon na to sa may baba ng Barangay Danau na may signal kay adto sa taas wala gayud talaga na signal. And then nagpahibalo na may
nasunog na mga mga heavy equipment. Mhm. So immediately pagka-dawat namo ng ng tawag, responde kami ng Provincial Mobile Force Company, pati kadtong ang Army, at the same time ang Bureau of Fire Protection. Mhm. So mga more than 30 minutes gani ang travel namo kay grabe kalayo ng area. Oo. And then mga nasa more or less 20 kilometers at gikan diri. Mm. And then pagabot namo doon sa area, ma'am, na found out namo na may nasunog talaga na duha ka backhoe. Mhm. Actually ato totally damaged sa atong duha ka backhoe. Aha. Tapos may isa ka white elk na nasunog sab. Mhm. Tapos may duha ka may isa ka road roller kadtong pison ba, ma'am. Tapos may isa ka na concrete mixer na tawag ani, partially damaged sab. Mhm. So mautotag ko ng kahapon na gabi. Base dun sa kay adtong may tag-construct doon na farm to market road Mhm. sa barangay Danau going to Mati. Okay. So base dun sa statement ng watchman na allegedly mga bandang alas 7 sa gabi, gikan sila na ni hapon, and then ang duha niya kakauban ni baba kay magkuan lagi doon ng murag ka ng sa piso net wifi ba sa barangay proper. Oo. But bandang mga 7:30 allegedly may tulo ka lalaki na sakay sa motorcycle ba, red na motorcycle. I think Sky Orosi na red motorcycle. So mao to na tagkuan, tag-istorya ang nabilin doon na watchman kadtong isa ng duha ka tawo. Tapos kadtong isa allegedly mao to ang nanunog. May mga may mga short firearms. So until such time na after ng insidente nidagan ang ni sibat ang Mga suspect. kadtong atong mga tulo ka unidentified na male suspect gikan dun sa sa area of incident. Allegedly pasingo doon nidagan sa may barangay proper. So dili na namo nalukit kahapon. So as of this time at balik ang mga intel personnel nato sa mga investigator para mag-conduct ng further investigation sa possible na mga backtracking doon sa CCTV. So, an ila pag matud pa, an ila exit point, diin man pasingod, Colonel? Ang ano po, ma'am? Diin man na may ikyas na bahin na sa barangay. Ang statement ni ma'am ng watchman pabalik diri sa diri sa may city proper. Sa may barangay proper kay mauman adto ni baba balik ang tulo doon, dili man nakakuan kay isa man lagi ang nabili na watchman gabi doon kay ang duha ni baba dapat tuluman adto. So mao to na pagkasunog na ang iba na may mga nakabantay mao to nabangan na maapula adtong pero adto guide na tulo na damage, totally damage kaya atong duha ka bako sa isa ka Eltra. Mhm. So tuyo ra gud ka suspect nagsakay na inin na motor single. Opo, ma'am, clear man doon sa statement ng watchman na tulo ra gayud ato sila ka suspect. Ang isa mubo, tapos medyo nasa 30 plus ang edad. Mao ito ang nagsunog kay adtong duha mao tong nag-istorya doon sa watchman may medyo taas ang buhok tapos kadtong isa dato ang lawas. Mga more or less nasa 50 years old na ang pangidaron adto. So ano may mga pagduda o motibo sa pasiuna ninyo ng mga investigasyon na Colonel? Tanaw pagani namo ma'am ang possible motive kay base doon sa statement sa nagka-istorya kami ng tag-iya kay nanawag man sa hotline na wala man sab na receive na mga extortion or whatsoever or extortion letter, mga verbal na extortion, mga panghadlok or whatsoever. So mao lagi atong tagtanaw pa namo kung tag-imbestigahan pa about sa possible motive kay iibin kami. We are convinced na wala na sab na mga member dyan ng mga NPA inibin sa kapitan kay nagkauban man kami gabi doon during the paggandak na pagresponde sa kapag-imbestiga.
So tagtanaw na mo ang tada na anggulo ma'am kung asa ang possible ani. Pag makuha na namo ang mga statement ng sana na mga witnesses doon na istorya na mo gabi, that is the time na makakonclude kami or maka-come up kami ng possible motive doon. Kay lisod magkuha ng possible motive na why klaro, why wala pa kaming tagunita ng mga documents or mga physical evidence na kikan mismo sa mga witnesses. So ini na proyekto, Farm to Market Road, dugay-dugay na ba sa iso nakuha ng mga impormasyon na Colonel, dugay na ba ini na naghimo sila na namo na proyekto, pila na kabuyan? Di ma'am, adto man nakabutang doon ang date started ng pag-construct nila kay iniman murag Farm to Market Road ini from Danau to Mati. So nagsugod ang construction nila base doon sa kadtong tarpaulin na nakapikit nila October 14, 2025. Aha, so bag-o pa, pila pa ini kabuyan. Kay mga kampa, mga more or less nasa 6 months pa siguro ini, more than 6 months. Kay Barangay Danau and Barangay Mati ang kanya, ang kwanang project. Murag Farm to Market Road siya. So bali sa waya pa ini mahitabo ongoing and wayay undang an ila pagtrabaho nan ini. Wala na undang ambot ra ni kung maka-continue adto sila kumang kay ang duha lagi nila kabakho na damage. Dun sa kahapon kay mo man sa bato ang concrete mixer, ang cement mixer nila medyo nasunog gamay pero partially damage sa man ito kay napuhag man atong kanadyo gabi doon pag-responde ng mga tao. So, kay bigjulit ang tawag ng kwan nang nakakita doon kay lisod lagi ang signal even kami digani kami makakontak balik diri sa station gabi pag abot namo doon sa area wala gayud na signal. Siguro possible ato na delete sa ang pag-report kay siguro ni baba pa doon sa may barangay proper tapos naghanap pa ng signal doon sa area para makatawag diri. So yapay estimate ako na pilaan na kantidad sa mga nasunog ang mga totally o partially damaged, Colonel? Wala pa kami nakakuan ma'am kay ang kwan tagbalikan sab ng Bureau of Fire Protection saka pangutanon sab namo balik ang tag-idya about sa cost ng ining mga heavy equipment ng damage. So klaruhon ako, Colonel, nahibayo na ang tag-ija o sa pasiunan niyo na investigasyon o sa nakuha na impormasyon wayay ila mga na matud pa na dawat na mga pagpangadyo o mga pagpanhulga isa sa ila mga tao. Negative po ma'am kay maman ang istorya namo ni Ma'am Rindong gabi kadtong tag-ija kay tagpanan niya man ako gabi na kay even siya na nanawag gani about adto sa nasunog na equipment mo dugay niya ko na nakontak pagbalik kay mga bandang alauna past 12 na kami nakabalik, mga alauna na ito ng kadlawang kami nakabalik sa station. And then, tagpangutan ako sab si ma'am initially kung anong possible motive ba to di sab siya maka-determine kay even di sab siya nagkuha ng extortion kay wala lagi na liter na nadawat. Or even mga liasoning bagikan sa mga nag-middleman or whatsoever, wala gayud. Mo ang kuan ni ma'am sa ako gabi, mo na kon ongoing pang pagandak namo ng further investigation. Og inin na mga panhitabo, Colonel, kuno may himo sa kumana para masiguro na dili na ini masubli labi na kay nagpadazon ba sa og gaya pa matapos ang amo na proyekto. Tagko na namo ma'am initially pananamo doon sa barangay official kay adto man sab si kapitan. Tagko na namo gabi na kung pwede ko na ani ng mga barangay tano doon. At the same time tagko na sab namo ng army saka ng PMFC na tagpaikot-ikotan doon sa mga intel personnel nato para ma-ensure na dili na mahitabo ining nahitabo gabi. So ini na mga insidente kuman na tuig, Colonel, amura ba ini mga nahi-report sa dinhi labi na dinhi sa mga barangay sa syudad na dyan mga proyekto isab ato kagamhanan? Mora man po ini ma'am, inibin gani ako, di man ako aware na may
nag-exist na kwan dyan, may nag-exist dyan na project itong farm to market road. Gabi raman ako na kwan, nakahibalo. Pagka kwan, yung may nanawag dire about sa nasunog na equipment, nagtuga na kato na sa kwari-kwari adtong kwan, adtong insidente. Pero nung biniripay na mo doon, kadtong government project na farm to market road, ang Migo Construction ang tag-iya. Migo, Miko. Migo. Migo. M-I-G-O. Oh, MIGO, Migo. Okay, Migo. So, sa dupa na to, pag kabati isa ba, kagabi na Miko. Migo. MIGO, Mamigo. Construction. Kaya nakalabotang man doon ang kwan, nakabotang man doon sa tarpaulin nila. So, ini na construction, dili kon nakabase din sa Surigao, Colonel. Ang pagka kuang kay ang allegedly ang tag-iyaan ni taga Cotabato. Pero may mga konsab siya, may mga konsab, may mga workers, may mga sinaligan sab na mao ang in charge niya diri sa adto nakabis dun sa barangay Danomis. Okay, so hinuon ato ang mga lumulupyo lagjo raman ang mga panimayay sa ini nahitabuan na Colonel. Layo po ma'am, kay mga 10 to 15 minutes pa siguro nigikan dun sa barangay proper. Kay medyo isolated ini siya na area kay way suga. Way linya. Wala sab ma'am, wala sab. Grabe gani kangit-ngit gabi Okay. Salamat Colonel sa ini na mga pasiunan na mga update labi na sa ini ijo pagkadto o sa ijo investigasyon na padayon kuman o sublian na imo mga mensahe sa tanan. So ini ang tagkuan na namo na kwan, lamang kagol kay ini isolated incident lamang sab. And then taghangyo na mo ang kwan atong mga presidente doon sa sa barangay Danao or even sa barangay Ipil na kung may mga impormasyon na maihatag sa mga investigator nato saka sa intel personnel, palihog pag-cooperate para mapastrack nato ang pag-resolve kaning insidente. So kay even sa kapitan, di guide kumbinsido in mag-atisab na dili ni binuhatan ng kaning mga NPA ba. Kay dugay na sila na wala na nag-exist na mga dyan. So ongoing pagpangkandak na mo ng investigation kaya kadtong mga tao na may nasayra na mga information palihog pag-cooperate and tanan ng mga information na ihatag niya will be considered or will be treated as confidential. Salamat kayo, Ma'am B. Salamat ka Raja. Good morning. Happy na nakapulisan sa syudad si Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban. RMN exclusive. Straight to the point. So amo anay ini na mga pasiuna na mga nakuha na mga impormasyon na gikan isa ba sa mga taga-himo na investigasyon na ato ang kapulisan sa syudad sa ila pagresponde kagabi sa nahitabuan dito gud mismo sa barangay Danao. So hilit-hilit ini kay jadto man sa medyo ladyo gikan sa poblasyon ini na barangay Danao wayay suga. So arang ka taglaong palagi dugyom o dili basta-basta sa gani dito makaabot ini mga parehanan dito mga sakyanan kay jaon palagi gitrabaho ang farm to market road. So kumpirmado gud ana jaon nga sunog na mga backhoe totally damaged, partially damaged na mga ekipo na ija sa Migo Migo Construction na nagbase sa Cotabato City. So padadon ang investigasyon o tag-butyag na tag-ija isa ba sa pagkiga-istorya na nato mga investigador sa tag-ija na ining construction na company na naghimo na amo na o nagtrabaho diyon sa amo na farm to market road na may ilan na dawat na mga matud pa suyat o mga diyan ba kun extortion manggani ini na kun ipareho sa iban na mga daton sa iban nangagi na mga katuigan na diyan mga heavy equipment sa mga mining companies din sa Caraga na tagpan-adjuan anan inin taglaong pa nag extortion na nahitabo o base sa
waya paghatag ng ilang mga kontraktor amo jud gipansunog ani ilang mga heavy equipments. Pero tag-angkon nan kadumayahan ng Amigo Construction na waya ila na dawat ana mulaong bisan mga suyat o mga reklamo ba sa ila construction amo na natingaya sila sa inin amo na panghitabo ang kagabi na diin ang ila mga heavy equipments ang tag panunog. So baguhay pa lamang gud ba ini mga unom pa lima nga tuunom ka buyan ang paggasugod nan inin amo na farm to market road na magkutay connection ini gikan didon sa barangay Danau pasingod na ini sa barangay Mati. So medyo taas-taas ba gud ini na dayan na taga-himo para magkutay sa ato ang mga baryuhanon didon sa amo na duha ka barangay. So ato na sayran na padayon ang construction nan ini na amo na proyekto og kuman jaoy na hitabo kagabi mga alas 7:30 kapinkon kuyang bada ini sa Jupa. Ang galing lamang kay dito hilit ini na lugar lazo sa sentro ng barangay Danau. So ang mga nagbantay ra dito amoy gid nakasaksi sa ini pagpanunog labi na ang watchman na may nagbantay ng mga ini na heavy equipment sa amo na construction company. So kuman nakita na imposible na jaoy mga matud pa jao pay mga taglaong palagi na mga NPA diha sa muna lugar at tungod kay jaon man tagdeklara man lagi kita dinhi sa Surigao del Norte na insurgency free na o bisan na nato mga opisyal niini ya na may naibawan na dinhi sa mga taghimo ng mga proyekto labi na sa mga farm to market road ya na may nagsamok-samok diha na pakgang o kaha dili gusto na mahimuan ng mga dayan kay mismo nato mga barangay officials nag-angkon man na arang ka luwas na didon ang ilang mga barangay. So ini ko man dili sa malaong nan ato ang kapulisan sa ila pasiuna isab ana mga inintag tawag pa na pag-imbestigar sa ila initial findings na dili ladyo ini sa extortion kay mismo an amo na mining o inintaglaong pa construction firm an Amigo Construction mi sultiman sa pamahayag ng tag-iya na may amo na dawat na mga hulga o kaha mga nangadyo may nangadyo sa ila. So tanan mga anggulo ko man at tanan na mga posible na mga motibo amoy ilatag imbestigahan ko man ang ato mga otoridad. Dili pa nila sa masulti kon extortion ini basta kay may nadawat lagi na mga extortion letter ang tag-ija anan amo na construction company na naghimo nan inin amo na farm to market road. So padadyon ko man ang investigasyon gani ang Bureau of Fire Protection mo himo anan pagbana-bana ko na pila ba gud ang kantidad sa kinatibuk-an na damage nan inin amo na mga heavy equipments na nasunog kagabi. So jay mga totally damaged gazud na mga ekipo, jay partially damaged gamit ko ini sa himo ng dayan diha inin backhoe duha ka backhoe ang totally damaged. Jay mga matud pa road roller mga pison mixer mga basta kagamitan sa inin pagtrabaho sa dayan o pagkonkrito nan inin na kadayanan. So ini ang gikatakda na mo investigar isab iban ang Bureau of Fire Protection kagabi o kuman nagpadadyon ila pagtanaw ko na pila ang mga damage na ini bilay kantidad na ini na klase ng mga heavy equipments na matagamit andito sa amo na proyekto sa farm to market road gikan diri sa barangay Danau pasingod ba ini nadayan dito sa barangay Maki. So kuman ajuan na mga atod pa ang mga nakakita o mga lumulupyo kay kuman ba sa pagpanunog balik diri sa sentro na bahin sa balik diri sa agira diri sa poblasyon lahos ra balik human sa pagpanunog na nakasakay ng motorcycle. So kung sa idyo mga kasayuran kung sino o kaha sa idyo mga nakitaan kagabi
Daon na mga orasa, bana mga alas 7, alas 8, na nubalik din pero di sa mga tumbok ko na haibagi no agi ba diri sa ipil pasingod ba dito sa awon amo daw ang pakisayran diyan may mga CCTV posible ang mga panimayay didon base mahatag ang ato ng mga impormasyon ngadto na sa ato kapulisan para dinhi mapaspasan ang pag-imbestigar nila o mahibaw-an kun uno gazud ang katujuan unoy tumong nagipanunog man ang amo ng mga heavy equipments. Kay imposible man sab na ato mga baryuhanon dili mo matud pa supak sa ini ng mga proyekto. Kay dako gazud ini na kalambuan didon sa amo ng mga barangay labi na sa ato mga lumulupyo sa ato mga farmers. Kung madayana na ini o mahimuan na ini na konkreto na dayan na magkutay didon gikan sa barangay Danau pasing dito sa barangay Mati. Sa Juna ang pagpaabot ng idyo mga produkto labi na nato mga mag-uuma din sa tunga ng syudad kay na may gwapo na dayan kaagihan makakanha na madadon mga sakyanan makaagi naman mga sakyanan sa pagkuman malisod man kaya may daon pa dili pa man na marajaw na maagihan amo na mga dayan amo gani na taga-himuanan inin amo na proyekto na farm to market road so kuman to na sayran na bisan ang mga baryuhano nalipay na kurat ganan iba na uy sao mabajay dayan diri na taga-himo kay mismo gani si Colonel matud pa niya na hiya man ako may bayon na dyan bajay taghimo diha sa mga farm to market road kay ubos man ini sa pagdumaya sab ng Department of Public Works and Highways inin amo na mga proyekto basta gani dinagko na ng mga proyekto mga kadayanan mga construction in mga dagko ng mga dayan o ini na mga dagko ng mga kantidad milyon ka pesos na mga kantidad pila ka kilometro an himuon ng mga farm to market road kung dagko na gani ang mga kantidad nan ini ubos na ini sa pagdumaya isab ng Department of Public Works and Highways amo man gani na usahay ang mga kontraktor nan ini dili kun taga dinhi sa ato sagad gazoon tagagawas na ato syudad o probinsya kay mga dinagko naman ang mga proyekto milyones naman inin pila ka milyon ang tagugol na pundo para sa ini ng mga proyekto og ato na sayran na arang ang mga proyekto kuman dinhi sa ato syudad asa na mga probinsya inin ato mga taghimuan ang mga dayan bisan jaon sa mga bukid na bahin pangpang na bahin jaon taga-himuan na mga proyekto para din hilagi mapasadyon ang pag-agi-agi ng tanan mga motorista labaw na sa mga lumulupyo diyon sa mga hilit na mga barangay. So mapasalamaton kita na dyan mga susama ni ini mga farm to market road na mga proyekto kay dako gud ini na kalambuan diyon sa amo na mga barangay kun dyan taglaong pa mga konkreto na mga dayan mga farm to market road kay once gani na jaon ay mga dayan konkreto na mga dayan arang ragadto ka sa dun ang transportasyon dadon na musunod na dadon sa daghan na mag-agi-agi diha og masadyon na sa ato mga lumulupyo pagkari dinhi sa tunga ng syudad og dili na sila malangan sab sa ila pagdayan ng ila mga abot gikan didon sa ila mga kaumahan labi na nato mga mag-uuma kay jaon na may dayan di pareha sa una na alsa manumano gud in town bagtas sila na pila ka kilometro magbagtas kay di kaagihan ang ila dayan diha gikan didon sa ila mga bukid o sa ila mga umahan so kuman sa ini na mga panghitabo hanapan gajud nan pagtan-aw kun uno ang rason na taga-sunog man kay posible naman kita na dili ganahan kasi may dili ganahan na dyan proyekto na himuon na dayan para dinhi magsumpay ang sa ini ng mga barangay para dinhi maagihan na ini di na maglisod-lisod kamo kun labi na kunting uyan so kuman tagtan-aw ang mga posible na mga anggulo kun uno ang katujuan nan inin amo na mga pagpanunog so isa ini ka developing story ato pabuton ang mahimong mga update nan ini agikan isab sa ato mga otoridad o hangtod na waya pay klaro na mga taglaong pa
rason, motibo sa ini na pagpanunog hangtod ini anay nato mahatag sa ijo. Kay mismo man ang tag-isa na construction firm milaong na may mga nag-extort sa ila, may nangado, may nagpadaya ng mga extortion letter sa ila opisina para mangado o naghulga baka man sab naghulga o gaya may sa ato nabatian pay nabatian sab nato na nagreklamo ang mga trabahante na ini na construction firm. So amo ini na padadyon ang investigasyon ng ato mga otoridad. Ang ato oras alas 9:09 na oras ato sa ato sa Marajao na kabubuton nan ACS Manufacturing Corporation ng tighimo nan Unique Maximum Toothpaste. Ini nato programa tagapalijuhan isab ang sa ato sa Marajao na kabubuton nan Megasoft Hygienic Products Incorporated ang tighimo anan Sister Sanitary Napkin, number 1 na feminine pad kumandini sa Pilipinas na mapalit na ang Sister Sanitary Napkin o Sister's Panty Liners didon sa tanan na mga suki nizo ng mga drugstores sa grocery stores nationwide. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita ato isab na sayran na mihimo isab ang kuman na dugang na mga pagpadayag isab na mga paklaro isab na ato ang kagamhanan kabahin na ini sa ilapadadyon isab na tinguha na hatod ang tinuod ang mga ayuda isab sa mga nanginahanglan o kuman na bag-o atag hatagan anan dugang na pagsuporta isab ini nato mga kabusa labi na sa ilang mga konsumo didon sa kuryente sa taga pagawas kuman ana mga pamahayag isab nan ato kagamhanan na taga hatagan nila kuman anan pag himo anan inin mga dugang na suporta an ato pinakapobre na mga lumulupyo sa tibuok Pilipinas pinaagi na sa pagtabang sa ila anan inin ila mga bayronon isab sa kuryente labi na kuman na nagataas na presyo sa petrolyo o dapat ang sumaya pa natabangan gadol ang pinakapobre na mga Pilipinhon o agi gatubag nan ini lakip ni ini na paghatag anan ini na paghatag ng diskwento isab sa bayronon ng kuryente nan ini na mga sakop sa Pantawid Pamilyang Pilipino program con for peace. Pero pipila isab ka mga minimum wage earners nagreklamo sa inin kamahal kuman na konsumo nila sa kuryente. Bisan na hai kuman na mga lugar dinhi o rehiyon ang daghan isab nagreklamo o taga sugyot na isab ang kuman na ato pipila ka mga magbabalaod na dapat sabtabangan ang mga ato iban pa na mga sektor lakip na niini an ato ang mga pinakadaghan na mga sektor na pinaka masa gazod. Sumaya pa na kung dili tabangan ang pinakapobre an mo samot sila na maglisod sa panginabuhian o sumaya pa na ang tabang na taghatag sa mga pinakapobre na moabot lamang ng 50 kilowatt sa kada pamilya. Anaya na ila mga bayaran o mahatagan sila ng diskwento o sumaya pa na gamay lamang ini na mga kagamitan pwede ilang mga gamit lamang na pwede nila matupadi masobrahan ang 50 kilowatt kada buyan na konsumo sa kuryente o taga-butyag pa nakaibanan ini ang gikatakda isab na paghahimo ng mga proactive response oversight for timely effective strategy o protect committee ang paghahimo anan dugang pa ng mga lakang para dinhi maiban inin paghisgot kabahina sa pagtabang sa uno pay mahatag ana mga ayuda isab ang aduna sa ato pinaka pobre na mga Pilipinhon o taga-butyag pa na kaiban ko man na hisgutan isab an issue na sobra nakataas na singil sa generation charge na tag-implementar sa nang tagpatuman sa mga electric cooperatives.
Alas 9:13 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon sa ang mga balita. Ato isab na sayran na mihimo isab ako man na nadugang pa na mga paghatag na mga pagpaklaro isab na ato ang mga otoridad kabahin na ini sa ilang mga pagpaningkamot isab na masiguro hapsay o malinaw ang gikatakda na isa ka nasudnong kalihukan din sa Caraga region sa umabutay na Mayo ang palarong pambansa 2026 na ipahigadon din sa Rio ng Caraga, particular na ang host ang probinsya ng Agusan del Sur. Nagtinabangay kuman ang mga lokal na kagamhanan o mga hintungdang mga ahensya para din masiguro ang hapsay malinaw ang gikatakda na palarong pambansa ako man umabutay na Mayo. Taghimo ako man ang pagpreparar isab sa Philippine National Police sa Tibok Caraga region para dinhi masiguro ang luwas na pag-abot isab ng tanan ng mga delegado o lakip na ang mga opisyal na gikan sa naglain-lain ng mga rehiyon sa entero Pilipinas. Dinhi sa Surigao del Norte kinatibok ang 110 ang mga PNP personnel ang tag-deploy ang ato na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 security augmentation. O taga-padayanan nandiyato na milabay na Sabado na amuna mga police personnel o taga-deploy na ini sila dito isip mga augmentation force para na sa umabutay na pagpahigadon sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur para masiguro ang kapreparado taga-deploy na kuman ang mobile assets o taga-butyag pa na ini taga-panguyuhan ni Police Lieutenant Colonel Apollo Abaw, ang Deputy Provincial Director for Administration sa Police Lieutenant Colonel Zaldi Kagampang, ang Deputy Provincial Director for Operations na amoy nag-supervisar sa pag-mobilize sa mga personahe, lakip na ang ilang mga sakyanan na may kadto dito sa host province na Agusan del Sur. Ubos na sa direktiba o supervision ng Provincial Director Police Colonel Warren Dablo. Ang amo na team ang tag-deploy isip mga logistical support para sa prestihusong kalihukan sa natad sa sports. Na mga personahe ang tagdirektahan na isab sa ila tagsa-tagsa ka mga mandato o lakip na ang ila pagpatunay sa kahapsay sa nakalinaw o para masiguro na safe ang tanan ng mga delegado, labi na ang mga atleta, mga opisyalis o mga mananaway sa isa ka simana na pagpaygadon sa inin palarong pambansa 2026 sa sunod na buyan sa Mayo. Ang Provincial Police Force ng Surigao del Norte may tindog sa ila preparasyon para din maproteksyonan ang tanan, labi na sila ang taggalaong pa nagsuporta sa seguridad asanan sa operational demands nan inin umabutay na national sporting event dinhi sa Caraga region. O jadto na para sa ila preparasyon sa mga briefing sa Jura na nukadto dito sa preparasyon ang 110 ka mga augmentation force ng PNP Provincial Police Office. Alas 9:17 na, padadong ka muna namati din sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa ijo mga radyo dial ini nato programa. Taga-paluduhan isaba sa ato sa Doc Natural Mindanao Herbal Drops na mapalita sa tanan ng mga butika dito sa ijo mga suki sa mga kamunisipiyuhan din sa mainland municipalities ng Surigao del Norte o din mismo sa mga butika na suki nijo sa syudad na Surigao. Mapalit isaba ang Doc Natural Mindanao Herbal Drops din sa istasyon sa DXRS. Sa ato pagpadadyo nasa ato ang mga impormasyon sa mga balita human sa malampuson na pagpaygadon nan inin People's Day program kagahapon didon sa may Barangay Balibayon gikatakda na isab na mosunod na Barangay Trinidad para sa pagpaygadon ng People's Day Year 4 program sa kagamhanan og silom na adlaw Abril 30 ipaygadon ang amon na People's Day Year 4 program diin panguyuhan gihapon ini ni Mayor Pablo Eva Donglao II og kuman padaan tag-awagan na nan kagamhanan ang mga lumulupyo diyan sa barangay
Trinidad sa Ijo People's Day ang silom na adlaw na kinahanglan mo tambong kamo gikan alas 8 sa buntag ang pagpahigadon ng iniyahang tud alauna sa hapon. Magsugod ini alas 8 ang pagpanrehistro amo na kadto kamo sa sa Ijo multi-purpose gymnasium didon sa barangay Trinidad. Ini na programa sa mga pagpaningkamot kumanan nato ang kagamanan na mahatod gazud didon mismo sa Ijo Tukaran ang tanan ng mga serbisyo sa mga buhatan sa City Hall na diin kamo serbisyuhan silom na adlaw. So para di na kamo mag-kari-kari pa dinhi di na mamiliti diri sa syudad kamo sa ini na mga serbisyo sa amo na mga opisina silom na adlaw kay jaon mismo sa Ijo Nataran sa Ijo Barangay sa Trinidad Surigao City. Alas 8 nga to na alauna sa hapon ang pagpaygason sa People's Day 2026 sa Barangay Trinidad. Straight to the point. Alas 9:19 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita ato isab na sayran na mihimo isab ako man na dugang na paklaro isab na ato ang kagamhanan na tagapaningkamutan nila na ma-monitor isab ako man inin mga gasolinahan na dili motuman sa pagpaygason and price adjustment sa mga rollback sa petrolyo. Ini atungod kay dai mga riyon na dinhi sa Pilipinas saan na dai mga gasolina station na waya makatuman sa ini na rollback labi na sa pagpaygason ng tuyo na ka beses na tuyo na kasimanan nagsunod-sunod ang mga rollback bisan tuod kung ginagmay ra ini para sa mga motorista pero dako na ini na adjustment isab para didon sa ila pagpagas sa ini na pag-rollback kuman na diin kagahapon ay pag-rollback na napanidan isab asa na ang pag-monitor ng ini na Department of Energy na jaoy ang mga gasolinahan na waya gajud ang makahimo asa ini na pag-rollback. Taga-butyag pa na gipanawagan isab ako man ang pipila nato ang mga magbabalaod ang Energy Regulatory Commission na dili tugutan na himuo na isa ka hagsaanan ang dugang na singil sa kuryente ng mga konsumante o matud pa permanentihon ang mga dapat ang pag-monitor isab sa mga gasolina stations o dapat isab na aksyonan ang mga naunang reklamo kabahin na ini sa waya paubos sa presyo sa petrolyo bisan kung mando na ng Department of Energy. Alas 9:21 sa ato pagpadadyon na sa ato ang mga balita. Isa kamowa tali na sa Dinagata Province o DSWD taga-permahan para sa programang Tara Basa. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferrol. DXRS Radyoman Report. Tagpermahan na ng mga kadaguan ng Dinagat Province lagip na isab ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ani sa Memorandum of Agreement o MOA ini para na sa implementasyon ng programang Tara Basa. Sa naibawaan na namuna pagpinirmahay an sa pagpanguna ni Congresswoman Arlene Cacabagao ng Dinagat Province, lagip na isab kan Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Humanaan na himong pagpinirmahay, an may padayag na mensahe sa Secretary Gatchalian. Faced by the province of Dinagat Islands being classified as a geographically isolated and disadvantaged area. Because of this, access to basic services, including education, is often limited. Yet these challenges also inspire us to innovate and develop programs that bring meaningful services closer to the people. One of these innovations is Tara Basa tutoring program, designed to invest in our youth by empowering them to give back and support the learning journey of children in their own communities. Today, as we gather for the ceremonial signing of the Memorandum of Agreement, we formalize our shared commitment to expand and strengthen the implementation of this program in the province of Dinagat Island. We are proud to further expand the reach of Tara Basa in the Caraga region. From focusing solely on incoming grade 2 learners, we are now extending support to 773 struggling learners from grade 1 to 3.
This early intervention is critical in ensuring that gaps in reading do not become barriers to future success. Through this initiative, 773 elementary students will be assisted in learning. 773 parents and guardians will be empowered to become active partners in their children's education, and 1,090 youth beneficiaries or kabataon ng bagong Pilipinas will gain valuable work experience, receiving financial support and be part of nation building as tutors and youth development workers. To our youth beneficiaries, you serve as a bridge, bringing knowledge to your schools back to your communities in Loreto, Libho, Tubahon, Canjanao, San Jose, and Dinagat. Your role is vital in shaping a brighter future for the next generation. We extend our gratitude to our partners in the League of Municipalities of the Philippines and the provincial leadership for helping us expand Tara Basa tutoring program and provide greater opportunities for both children and the youth to reach their full potential. Antabik sa na yung pagpadayag ng mensahe ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Inanidyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Straight to the point. Bueno, alas 9:24 na oras ato sa ato sa Marajao na kabubuton ng ACS Manufacturing Corporation tighimo na Pride Detergent Bar. Sa ato pagkapadado nasa dugang pa nato ng mga impormasyon nasa na balita ato na Siren Isab na mihimo Isab ako man na dugang na paklaro isab an ato Department of Health na ila taga paningusgan na kuman ang kampanya batok na sa pagbakuna sa tanan labi na sa mga kabataan o mga adults dungan sa immunization week celebration o world week o world immunization celebration ako man na simana at tagbutsyag ng Department of Health na padadyo ng ilang mga pag-awag isab sa tanan na kinahanglan magpabakuna sa ini na mga sakit na nutumaw kuman din sa ato palibot dungan sa ini na kampanya tagbutsyag na ato ang mga kadakuan sa Department of Health labi na sa ato mga naghimo ng pagsabwag sa kaimportante ng ini na bakuna tagbutsyag na kinahanglan gazod na magpabakuna tungod kay libre ini didoon sa mga district health center o mga ospital o lakip na didoon sa Caraga Regional Hospital. Tagbutsyag ang kagahapon ato la sa eksklusibo isab na pagbisita ng Department of Health dinhi sa ato Sibian. Tagbutsyag na ato ang mga health advocates na kinahanglan gazod na pagbakuna tungod kay ini ang pinaka-epektibo gihapon na maproteksyonan ang ato ang kaugalingon na abatok sa mga mutumaw kuman ng mga sakit. Tagbutsyag kagahapon nila Mr. Alvin J. Atabamo, ang Health Education and Promotion Officer 3 ng Caraga Regional Hospital o sa NARS City Health Office na si Miss Catherine Olvis na importante karadyaw ang pagpahigazo ng inin ila paglibot kuman sa nagkalain-lain ng mga barangay o mga munisipyuhan sa ilagi himo na immunization sa mga kabataan o galakip na sa mga paghatag na bakuna sa mga preventable diseases o gadungan ini sa World Immunization Week. Tagbutsyag pa na taghatagan kuman na nadugang isab na mga pagpaklaro na daghan ang mga piki na mga kontra o mga fake news o mga misinformation na kabahin na sa kaimportante na ini mga pag-immunize ng mga kabataan lakip na nan ini ang paghatag na mga bakuna isa sa ato ang mga adults labi na sa ato mga senior citizens. Tagbutsyag pa na pinaka-epektibo paghihapon ang paghatag na bakuna para maproteksyonan ang tanan sa bisan uno na klase na sakit. Dungan sa ini na mga pagpamahayag isab anan ato ang mga health advocates sa tagbutsyag isab anan ato kadumayahan sa Caraga Regional Hospital labi na sa ila mga pagpaningkamot akuman batok sa inin amo na mga sakit. Ang weekend, no? Ang weekend. Ang terms on sa ito, tag-attenuate, tag-weekend o tagpahinay ali sa klase. Tapos, tagtusok sa isa ka bata na may smallpox. In smallpox, Mangay, isa ini ka infectious disease sa una na panahon na hamok na namatay, hamok na apektuhan ini ng mga klase na sakit.
So, pagka tusok na natun doktor na si Dr. Edward Jenner sa isang kabata na may smallpox, nag-develops din ng immunity, no? O may immunity. Kaya kita sa ato tagsa-tagsa ng mga panlawas, Ma'am Gay. So, yung ato immune system. Natural na depensa ini na nato lawas batok sa mga klase-klase ng mga infeksyon, ng mga sakit na cause ng mga kagaw. May mga kagaw, mga viruses, bacteria. So, pag-develop nato ng immunity, mag-develop kita ng kabusog o proteksyon para malikayan nato ini ng mga klase-klase ng mga sakit. So dito nagsugod on vaccination, no? And from then on, hamok na ng mga innovations sa gimo, hamok na ng mga improvement na gimo, pinaagi sa ato moderno na mga teknolohiya, nag-improve ang ato development ng vaccines, hamok na sa mga klase-klase ng mga sakit na isa na cover. Dili na ka namang smallpox, no? At sa una, apil na rabies, anthrax, no? Sa mention ni Ma'am Gay na diphtheria, pertussis, tetanus, measles, rubella, no? So, mga tipdas hangin na mga sakit, mga highly infectious mga gano'n si Ma'am. So, kung dili sa nato si ma-control, no? Mukanat gano'n sa entire community. So, mag-outbreak ang tawag doon. Takot gano'n siya. Takot gano'n siya. So, nagkadugay because of the need of time, no? And amok sa mga tao na nangasakit, labi na recently, ito nato na-experience na pandemya, no? COVID-19. So, naghimo gano'n ang mga eksperto, ang mga doktor ng vaccines para maproteksyonan ang mga tao, ang entire komunidad, mag-develop kita ng immunity. Kung ang isa kay komunidad mag-develop ng community, tatawag sa na herd immunity. So, hinahanglan nga na ma-achieve ang isa ang herd immunity ng isa ka community para ma-resistant kita, ma-immunize kita sa mga infectious na mga disease. No? Malikayan ang pagkasakit, malikayan ang paggasto ng mga ginikanan kung mga sakit ng mga bata, malikayan ang influx, ang kahamok ng mga tao sa hospital, ng mga sakit ng na klase ng mga infectious na mga disease, o mataas ang kinabuhi, no? Extend ang life ng tao. Kaya hindi mga sakit mag-cause gano'n eventually ng complication, ng death, no? So, malikayan siya pinaagi sa pagbakuna. So, amo dyan ka-importante, Ma'am Gay, and vaccination sa ato history, sa ato society ko man. Uman na mga sakit ang na pwede malikayan pinaagi na sa pagbakuna. Umay mahitabo sa kundili kita magpabakuna kay naibay kita na daghan pagadudan na dili gusto magpabakuna. Arangan nila mga pagtuo na musamot sila base pareha dito na COVID-19 daghan may gihapon na nuya magpabakuna. Pero kung si Ma'am, at lang pa si Sir na 95 makuha na itong herd immunity like sa COVID-19. Kung at least 95% kita dyan 100 ka tao, makuha ni mo ang 95% sa ilan na nababakunahan. Ang 5%, dyan may kadyo dili pwede bakunahan kay base dyan sakit or dyan waya na bakunahan na 5%, ma-covered na siya. Maprotektahan atong waya kay naku man na percentage, 95% man sa community ang nakakuha ng vaccine. So, sa ato tanan program na sa immunization, kinahanglan makuha nato ang 95% sa immunization coverage sa isa ka lugar kay para ang tungwaya mabakunahan, maprotektahan sa kapil. Kung oy bisita di ba ang vaccine, ang virus, ang mga bakterya isa na init Surigao, agihanan kita gikan sa Luzon, gikan sa Lajuk sa Mindanao, tas anatong mga silingan na lugar kung Okay, mga bisita kung joy nag-outbreak dito sa laing lugar, pwede kasi kita matakdan. Pero kung taas na to coverage, malikayan. Like ato activity ng January, nag-measles, rubella immunization kita ng January. Nag-isugdan sa Mindanao kay hamong cases, dili sa Surigao City, kundi dili sa laing, dili sa Caraga region. Kaya okay, ang Caraga region is achiever mga dun sa immunization sa entire Philippines. Mutapuan, mutato kita sa immunization coverage. So, taas ka dyan ang kuhaan sa atong mga katauhan din sa Caraga, maski sa Surigao na magpapakuna sila. So, kung dyan sakit sa laing lugar, amo to kinahanglan magbakuna sa kita para maprotektahan. Tapos kung 95% na nato
services pero dili na siya pareha sa una na nag-outbreak kay ato man ginakuha atong mga waya kabakunahi. So ato So, pwede bang gihapon sila masakit bisan na bakunahan sa inyo ng mga sakit? o pwede na sa pwede gihapon pero mild cases Pwede. naman. So dili na mo kuha na mapatay O, or na magabihan mas Bueno, ang pamahayag ng mga health advocates na sila si Nurse Catherine Alvis na City Health Office o si Sir Alvin Joy Atabamo, ang Health Education and Promotion Officer 3 ng Caraga Regional Hospital. Alas 9:34 na og dinhi na tapos na saban nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Miyerkules napit sa 29 nan Abril 2026. Oy, adya ay nag-birthday ako man na adlaw. Happy birthday atuod kay Nanette Mamsa Chu. Na nag-birthday ko man na adlaw. Happy birthday sa imunet. Hinaot na malipayon ka o kanunay na himsog ang imo panglawas. Kuman na adlong natawhan nimo. Amo radyaw na ako mga pag-ampo. Matud pa maradyaw na panglawas kanunay. Pero may gwapa si Nanette Mamsa. Sa tanan mga nag-birthday isab ang kuman na adlaw, happy birthday. Kay Aljun na mukatkat diyon sa Pagadian City, good morning. Kay Pedro Plaza Bungabong Junior Maradyaw na buntag, watching from Turila Luna, Surigao City. Kay Diana Rosa Zilagon, Lenny Villamor, thank you, salamat Karadyaw. Og salamat sa tanan ng mga nagtanaw isab og namati ako man diyon sa Barangay Urok, Surigao City, sa mga namati di doon sa Barangay Urok, lanog-lanog ra ni ila radyo, mga silingan ni radyoman na Gerson Fuentes, namati sa 94.1 IFM Surigao. Unsa pay answer? Matik, buto-buturaan na IFM di doon sa Barangay Urok. Salamat Karadyaw. Sa taga Barangay Dayasan, Barangay San Isidro o Barangay Danawan, kumusta sa ilan ni Visel, sa ilan ni Langlang di doon, Bertudaso, sa Barangay Danawan, o sa taga Libho, sa Dinagata Province, maradyaw na pagpamati sa Ijo. Okay, dinhi na tapos na saban nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point na taga Padjohan gihapon sa ato ng D3 Biofood Supplement o sa Doc Natural Mindanao Herbal Drop. Salamat sab sa Edwina sa Flower Shop, di lang sa may NPC Arcade Dayan Amat inin na syudad. O mo sunod na ani mga paborito na drama. Dinhi lamang gihapon sa 918 kHz sa AM band. O kung gusto ni Jonan mga gwapo na mga huni og awit, tune in kamo kanunay sa 94.1 IFM Surigao. Unsa pay answer? Matik, 94.1 IFM Surigao. Kay iban ako diri sa control, sila J.O. Bataan, Perly Fernandez o Gerson Dudong Quijano na nukad dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaydol Fuchu Maradyaw na Miyerkules. Straight to the point. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City.